broadcast, and social media. Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting. Manatili ka sa amin, Panginoon, manatili ka sa amin. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating pong Philippine Standard Time, 1 minuto makalipas ang 2:00 ng hapon. Ngayon po ay Sabado, 8 ng Hunyo, taong 2024. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Itinuturing ng Sangguniang Laiko ng Pilipinas na isang hamon na higit na pagpapalaganap ng kaalaman sa bawat binyagang Katoliko kaugnay sa paninindigan ng Simbahang Katolika sa mga usaping panlipunan. Kabilang sa tinukoy ni Laiko National President Brother Francisco Javier Padilla ang paninindigan ng simbahan sa kasagraduhan ng kasal laban sa panukalang pagsasabatas ng diborsyo sa Pilipinas. Kitang Sangguniang Laiko ng Pilipinas, mahalagang maunawaan ng bawat isa ang negatibong epekto na may dudulot ng diborsyo sa lipunan, kabilang na ang pagkasira ng pamilya at epekto ng magkahiwalay na magulang sa mga kabataan. Noong nakaraang buwan, pinagtibay ng mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill 9349 o Absolute Divorce Bill na nagsusulong sa pagsasabatas ng diborsyo sa bansa, kung saan 131 mambabatas nang bumoto pabor habang 109 naman ang tumutol at 20 ang nag-abstain. Sa kasalukuyan, tanging ang Pilipinas na lamang ang natatanging bansa sa buong daigdig bukod sa Vatican na walang umiiral na batas na nagpapahintulot ng diborsyo. Magbabalik ang mga balita mamayang 3:00 sa kanyang kapanalig Marian Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Halina't pakinggan ang tinig ng Diyos upang tayo ay gumaling at magtagumpay sa buhay. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Ang Diyos ay nagbibigay sigla, galak at pag-asa sa lahat. Madadama natin ang tunay na kapayapaan sa buhay. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Halina't samahan si Sister Annalyn Bondok tuwing Sabado mula 2:00 hanggang 2:30 ng hapon dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ang salita ng Diyos, ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Mga kapanalig, mga brothers, mga sister, mabiyayang hapon sa inyo lahat, mapagpalang hapon po sa inyo. Ako po ang inyong kapanalig, Sister Annalyn Bondok, na muli maghahatid, magdadala ng mabuting balita ng Diyos, ng salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. Kaya mga kapanalig, samahan niyo po ako sa araw po na ito at simulan po natin ang ating healing program sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. Anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. Amen. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa. Sa mga oras na to, Lord, kami po ay nananalangin at
Nananalig kami sa oras na ito. Ang lahat na nanood, nakikinig, ay yung iingatan, paghagalingin, ililigtas. Kaya Lord, ano man ang aming mga pagkukulang, pagkakasala, patawarin mo kami. Hugasan mo kami ng banal na dugo at tubig na bumulwak sa iyong tagiliran, na siya naging aming kaligtasan, kalinisan, kagalingan. At sa araw na ito, Lord, buksan mo ang aming mga tainga upang mapakinggan namin ang makapangyarihang salita mo, Panginoon. Salita na kung saan espiritu at buhay, na nagbibigay buhay, nagpapagaling sa lahat ng makikinig, sa lahat ng mananalig at maniniwala sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Kaya Lord, sa araw na ito, sa oras na ito, ang lahat, dinadalangin ko sa iyo. Ingatan mo at pagpalain, ipagkaloob ang kagalingan ng bawat isa. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Mga kapanalig, mga brothers, mga sister, mabiyaya po hapon sa inyo lahat. Mapagpalang hapon. Bago po tayo magsimula, nais kong batiin ang ating minamahal na kagalang-galang Bishop Teodoro Bacani Jr. Mabiyayang hapon po sa iyo, Bishop. At yun din po kay Father Simon Peter Ramos. Maligayang, mabiyayang hapon po sa iyo, Father. At sa lahat po, kay Father JP, sa lahat po ng Santo Domingo na kasamaan natin, maligayang, mabiyayang hapon po sa inyong lahat. At sa araw po na ito, bago po ang lahat, nais ko po kayong batiin ng muli, mabiyayang hapon. Babasahin ko lang po itong message sa atin uli ng ating mga kapanalig. Hindi ko na po babanggitin ang kanyang pangalan. Ang sabi po niya dito, ang ganda po ng mga salita nyo, ang sarap pakinggan, pati po ang nanay ko lagi ding nakikinig sa inyo. Amen? Maraming salamat po, kapanalig, sa magandang mensahe nyo po sa amin. Ang salita na ito, kung saan, sabi nga ang ating healing program, ang salita ng Diyos, ay nagpapagaling, nagbibigay po. Napakahalaga po nito. Kumbaga, hindi naman po ako ako po ay alipin lang ng Diyos, ginamit ng Diyos. Kaya, I'm so very blessed and thankful to God. Sa kabila ng aking kahinaan, pagkukulang, isa ako sa pinagkatiwalaan ng Diyos sa kanyang mga salita upang maipangaral ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa lahat ng tao. At ito pong ating tatalakayin ngayon, paginilayan. Kasi sa ating mga pagbasa sa araw po na ito, sa buong linggo na ito, mula Lunes hanggang bukas, linggo, ay makikita natin na merong dito kung saan isa ang tema na kung saan nais ng Diyos na ipangaral natin ang salita ng Diyos. Amen? Dito po sa unang pagbasa, babasahin ko lang po ngayong araw na ito. Sabi nga sa atin ng Diyos, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamagitan ng matyagang pagtuturo. Amen? So, ito yung sinabi sa atin ng Diyos na pinakamamahal inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hatol sa mga buhay at mga patay. Alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Amen? Kaya nga, we are blessed and kasi I'm so very thankful kasi ginamit ang Radyo Veritas upang pagdaluyan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. At sa kabila ng lahat, ako na bilang lingkod, alipin ng Diyos, bilang preacher, hindi ko po akalain na bibigyan ako ng Diyos ng pagkakataon na may pangaral ng salita ng Diyos. Pero makikita natin, ito pala ay napakalaking misyon sa buhay ng tao. Ang maipahayag, maipangaral ang salita ng Diyos. Kasi ito po ay utos, misyon na nais na paggawa sa atin ng Diyos. Alalahanin natin ang Panginoong Jesucristo bago umakyat sa langit. Anong hinabilin po niya sa atin?
Humayo kayo, ipangaral ang mabuting balita ng Diyos. Amen? At hindi lang po yun. Ang sumampalataya ay maliligtas. At hindi sumampalataya ay parurusahan. Kaya sa ating buhay, para pala maligtas tayo, maligtas sa kapahamakan, maligtas sa kamatayan o sa masama, anong kailangan nating gawin? Sinabi na po ng Diyos, ang sino mang sumampalataya ay maliligtas. At hindi lang po iyon mga kapanalig, mga brothers and sisters. At ang mga sumasampalataya ay magkakaroon ng tanda. Anong tanda po yan? Ang sino mang mapatungan ng kamay ay gagaling sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. At hindi pa po yun, maraming binigay sa atin ng Diyos na kapangyarihan kapag sumampalataya ka sa Diyos. At ano pang sinabi sa atin ni Lord? Ang sino mang makainom ng lason ay hindi hindi mapapahamak. Makatampot man ng ahas o matuklaw man ng ahas ay hindi mapapahamak. At makapagpapalayas kayo ng masamang espiritu. Amen? So, ibig sabihin, ito pala yung kailangan ng tao para pala maligtas tayo, para pala mapalayas ang masamang espiritu sa ating buhay, para pala tayo gumaling, para pala tayo ay gumanda ang buhay, maging maayos ang ating buhay. Kailangan pala sumampalataya ka sa ating Panginoong Hesukristo. Yun lang pala ang kailangan. Hindi pala kailangan ng maraming pera. Hindi pala kailangan ng maraming lupain. Hindi pala kailangan ng mga bagay sa mundo. Ang kailangan pala ng tao ay ang Panginoong Hesus upang lumaya tayo sa gapos ng kahirapan, sa gapos ng kasakitan, sa gapos ng masamang espiritu. Amen? At itong nais sa atin ng Diyos, lumaya ang tao. At simula pa sa lumang tipan, ang Panginoong Diyos nagpadala na ng kanyang mga alipin o lingkod. Si Propeta Moises, si Elias, si Abraham, si Noah, pinadala ng Diyos. Bakit? Hindi para magpakayaman, kundi para ipangaral, ipahayag ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na ang sino man sumampalataya ay maliligtas. Alalahanin natin sa panahon ni Noah, ilan po ang naligtas? Tanging ang pamilya lang ni Noah ang naligtas sa baha. Hindi sila nakinig kay Noah. Kasi akala nila tao lang si Noah, pero hindi nila alam, si Noah ay ginamit ng Diyos upang ipahayag ang kaligtasan ng tao. Pero hindi ito nakita ng tao. Hindi sila niniwala sa sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ni Noah. Di ba sinabi ni Noah na siya ay pinagawa ng Diyos ng arkong daong? At pinagtatawanan siya ng mga tao. Hindi sila nakinig, hindi sila niniwala. At di ba nag-aanyaya na si Noah na pumasok sa barko, arkong daong? Anong ginawa ng mga tao? Hindi sila nakinig, hindi sila niniwala. Ano nangyari? Nalipol sila sa baha. Ito pala isang kabiguan sa tao kapag hindi ka nakinig sa Diyos, kapag hindi ka naniwala sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Na kahit anong yaman ng tao, na kahit ano pang naabot mo, kung hindi ka makikinig sa Diyos, kung hindi ka susunod sa Diyos, kung hindi ka maniniwala, ang tao babaksak, mabibigo, mauuwi sa wala ang lahat ng kanyang ginawa. Hindi lang po iyon. Maging si Moises, sinong nakalaban niya? Ang Parao. Diba, ilang beses sinabi ni Moises na palayain ng mga Israelita, nakinig ba ang Parao? Hindi sila nakinig kay Moises. Samantalang si Moises nagpakita na ng mga kababalaghan ng himala. Pero bakit di sila naniwala? Kasi naging naging bulag sila sa kapangyarihan nila, na akala nila forever, walang hanggan ang kanilang kapangyarihan bilang Parao. Pero hindi nila alam, kung hindi pala sila maniniwala sa Diyos, kung hindi sila makikinig sa Diyos, kung hindi sila magiging mapagpakumbaba, hindi mo makikita kung gaano kapangyarihan ng Diyos, kung gaano kahalaga ang makinig, sumunod at manalig sa kapangyarihan ng Poong May Kapal. At ano nangyari? Kahit sila ay mataas, makapangyarihan,
Samantalang si Moises ay isang hamak na lingkod ng Diyos. Pero makikita mo, naligtas si Moises ang mga Israelita. Hinahawi ng Diyos ang tubig sa dagat at sila'y nakatawid. Naligtas sa pangaalipin ng mga parao. That is the power of God na hindi tinitingnan ng tao. Pero ang parao sa sobrang taas, sa sobrang yabang, anong ginawa nila? Hindi sila nakinig, at anong bunga? Maging kanilang mga panganay na anak ay namatay dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Amen? At hindi lang yun. Hindi sila natakot. Nakita na nila kapangyarihan ni Jesus ng Diyos na hinahawi ang tubig. Anong ginawa nila? Hinabol pa nila ang mga Israelita. Minsan ang tao, kapag hindi ka magpapakumbaba, hindi mo mauunawaan na ang tao ay alabok lang. At sa pagiging alabok, di ba tayo ay nagmula sa alabok at babalik sa alabok? Anong ibig sabihin nito? Na ang tao ay dapat maging mapagpakumbaba, matutong sumunod sa kapangyarihan ng Diyos, sa salita ng Diyos, sa kanyang kalooban, sa utos ng Diyos, upang nang sa ganun, magkaroon ka ng wisdom, ng talino na mula sa Diyos, at mauunawaan mo kung gaano kahalaga ang pakikinig sa salita ng Diyos, kung gaano kahalaga ang maniwala at sumampalataya sa mabuting balita ng Diyos, na ito magiging daan ng ating kaligtasan, dahil dito lalaki at lalawig ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. At bago po ang lahat, magkakaroon muna po tayo ng ilang patalastas. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Bukal ba ang inyong loob na makaisang dibdib ang iyong magiging asawa na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Ang kasal ay isang tipan na nagbubuklod sa mag-asawa at sa Diyos. Ang sakramento ng pag-iisang dibdib ay tanda ng pagmamahal ng Panginoon sa kanyang simbahan. Ito ay isang biyaya at pangakong kaisa ng mag-asawa ang Diyos sa lahat ng kanilang haharaping tagumpay at balakid. Ang sakramento ng kasal ay naihayag na. Umayo kayo ng may kapayapaan at puno ang puso ng walang hanggang pag-ibig. Maaari mo ng hagkan ang iyong asawa. Ilagay ang Diyos sa sentro ng inyong relasyon. Unawain at suportahan ang isa't isa at manalangin ng magkasama. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong buwan ng pagtataling puso. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. So ipagpatuloy po natin. Ipinapakita ng Diyos na ang tagumpay ng tao, ng buhay ng tao ay wala sa kapangyarihan o sa lakas ng tao, kundi nasa malaking pananampalataya, paglilingkod sa Diyos upang magawa mo ang tama at dapat, at yun ay ang kabutihan sa ating kapwa. Amen? Kasi hindi mo kayang gawin ang kalooban ng Diyos kung hindi ka makikinig sa Diyos, kung hindi ka mananalig at maniniwala sa salita ng Diyos. Kaya nga, basahin po natin. Kaya nga, uulitin ko, ipangaral mo ang salita ng Diyos na papanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Kaya nga napakahalaga at paano natin may papangaral ang salita ng Diyos. At kaya tayo merong banal na misa. Every Sunday, napakahalaga po magsimba po tayo. Amen? At bukod sa banal na misa, meron din tayong fellowship, Sunday fellowship, kung saan dito hinihikayat natin ang mga tao, pinagsasabihan at pinatatag ang loob ng mga tao sa pamagitan ng matyagang pagtuturo ayon o batay sa salita ng Diyos. Kasi bakit? Sapagkat darating ang panahong hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Amen? Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo,
kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabahali nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Amen? So, ibig sabihin, napakalaga pala ituturuan ang tao. Kasi ang tao, pagdating sa Diyos, ay, saka na lang akong magsisimba. Sister, hindi ako makakadala sa gawain ng Diyos. Samantalang, isipin na lang natin, mula grade 1 hanggang college, tayo po'y nag-aral. Amen? So, bakit tayo nag-aaral? Para matutuhan natin kung ano naman ang nais nating tahakin na profession. Kung ikaw ay doktor, nurse, o midwife, o physical therapy, kailangan mong mamuhunan ng oras, ng panahon, upang nasa ganun, tayo ay matuto. At higit sa lahat, ganun din po sa Panginoong Diyos. Kaya nga inuutos sa atin ng Diyos, sa ikatlong utos, ano po iyon? Ipangiling mo ang araw ng pamamahinga. Hindi lang po yun. Ano sinabi sa atin ng Diyos? Lumapit kayong lahat na napapagal, nabibigatan sa inyong pasanin, at makadarama kayo ng kapahingahan ng iyong kaluluwa. At pagkatapos, ano sabi ni Jesus? At ang sabi niya, pasanin niyo ang aking krus, ang aking pamatok, dahil ito'y magaan at madaling dalhin. Mag-aral kayo at pasanin ninyo ang aking pamatok. So, ibig sabihin, pag tayo lumapit sa Diyos, nandun ang kaakibat na pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga, meron tayong banal na misa, araw-araw, upang ipahayag, ipangaral ang salita ng Diyos. Upang maparangalan natin ang Panginoong Diyos sa ating buhay. At dito tinataas din ang banal na Eucharistia, ang banal na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. So, napakalaga po nito. Diba ang kanyang salita ay espiritu at buhay. At ang kanyang at sinabi ng Diyos, ako ang pagkain na nagbibigay buhay. Amen? Paano ka makakapakinig at makapag-aaral kung hindi ka naman nagsisimba? Kung tamad ka magsimba? At paano ka rin mauunawaan ang mga kasulatan ng Diyos kung hindi ka naman nakikinig sa Diyos every Sunday fellowship? Di ba kung maalala mo ang sinabi ng Diyos sa atin? Ay, ang sinabi ng Diyos sa kanyang mga alagad. Ano pong sabi niya? Kay hahangal ninyo. Bakit hindi ninyo maunawaan ang mga sinasabi ng propeta? At anong ginawa po ni Jesus? Ano pong ginawa niya? Ipinaliwanag ng Panginoong Yesus ang buong kasulatan mula kay Moises hanggang sa kanyang sarili. At ano na pong nangyari? At dito, pinaghati-hati ni Jesus ang tinapay at ibinahagi sa mga alagad at nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Amen? So, ibig sabihin, para pala mabuksan ang ating mata at makilala natin si Jesus, kailangan pala tayo ay makinig, sumampalataya sa Diyos. Kaya napakalaga po ng rest day. Sinong gustong gumanda ang buhay, maging maayos ang buhay, makalaya sa gapos ng kasalanan, ibigay natin ang ampara sa Diyos. Di ba sinabi ni Jesus, ang kay Cesar ay kay Cesar, ang sa Diyos ay sa Diyos. Amen? So, ibig sabihin, ang kay Cesar ay para kay Cesar, ang sa Diyos ay para sa Diyos. Pero, ang tanong, naibibigay ba ng tao ang para sa Diyos? Hello? Maraming tao, pagdating sa tao, sa batas ng tao, masyado silang, oy, kailangan ganito, bukas meron akong vaccine, kailangan magpabaksin ako or what? Mahalaga po magpabaksin o ano man yung mga pinagkakaanuhan natin sa buhay. Mahalaga rin po yan. Pero ang nakakalimutan ng tao, yung pinakamahalaga, na ang magkaroon na magtuto tayong magbigay ng para sa Diyos. Minsan ang para sa Diyos, ninanakaw pa ng tao. Ilang araw sa tao? 6 na araw. Ilang araw sa Diyos? 1 araw lang. Pero anong ginagawa ng tao? Ay, mabait naman si Lord. Maintindihan ako eh. Pero ang tanong, kapag ang tao hindi natutong magbigay ng para sa Diyos, ang buhay ng tao walang proteksyon sa kapahamakan. Dahil ang magliligtas sa atin sa kapahamakan sa masama o maging sa kamatayan ay ang Panginoong
Hesukristo. Kaya napakalaga sa tao magkaroon ng malalim na ugnayan, relasyon sa Diyos. At dito nagsisimula yung ugnayan ng tao sa Diyos. Kung tayo ay magbabalik loob sa Diyos, ibibigay mo ang araw ng pamamahinga sa Diyos. Yung rest day. Amen? Kasi kung hindi na ibigay ng tao, sabi nga ng Diyos dati yung panahon, hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Diba? Maraming tao, hindi na sila nakikinig sa Diyos. Ang pakikinggan na lang nila, sabi nga sa ating pagbasa, darating ang panahon, hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Diba sinabi ng Diyos, ang pinagsama ng Diyos, hindi dapat paghiwalayin. Yun ang wastong aral. Kasi bakit? Dahil ang nag-asawa sa hiniwalayan ay nangangalunya. Period. Pero minsan bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Uso na kasi ngayon yan eh. May mag-asawa sa iba, sa hiniwalayan. Pero sa Diyos ba, uso ba yan? Kasi kung ano sinabi ng Diyos, yun ang tama. Dahil ang batas ng Diyos ay batas na walang hanggan. Ang batas ng Diyos ay walang kulang. Ang batas ng Diyos, kung susundin ng tao, ay liligaya ang buhay. At hindi lang po yun. Ang sino mang susunod sa Diyos, sa kanyang batas, ay magkakaroon ng talino sa pahat na kaisipan. So yung talino, yung wisdom, na hindi may bibigay ng talino sa lupa. Maraming matatalino sa lupa, pero mangmang at hangal naman. Kasi hindi nila nakilala at naunawaan ang kalooban at ang kautusan o ang kasulatan ng Diyos. Para tayo ay maunawaan natin ang kasulatan at kalooban ng Diyos, sabi nga sa atin, di ba? Dahil dito ay pinaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinatanggap mo sa Diyos. Mga kapatid, ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayon may, minarapat ay pagkaloob sa akin ng mabuting gawaing ito. Ipinahayag sa mga hentil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapala nagbubuhat kay Kristo. At pinaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito'y matagal na panahong inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay upang sa pamagitan ng simbahan ay may pakilala ngayon sa mga pinuno at may mga kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahayag sa iba't ibang paraan. Amen? So, ibig sabihin, sabi nga sa atin, ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos at kailangan nga na ipahayag sa mga hentil ang mabuting balita. At hindi lang yung ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Amen? So, ipaliwanag. Paano mabubuksan ang iyong mata kung kukontrahin mo ang sinasabi ng Diyos? Amen? Kaya marami hindi nila maunawaan na ang tunay na kaligtasan ng buhay ay nasa pagtitiis, sakripisyo, at nasa pananalig sa Diyos, nasa paggawa ng kabutihan. Pero ito hindi nakikita ng tao. Napakalaga po ng pagtitiis, ng sakripisyo. Dahil yan ang daan para lalo nating maunawaan ano ba ang kalooban ng Diyos sa atin. Kasi sabi nga ng Diyos, kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras, pagtisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita, tupdin mo ang iyong mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. So ito yung sinasabi sa atin ni Lord na maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Mapagpigil. Pagtiisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo. Alam niyo po, napakalaga ng pagtitiis, sakripisyo. Basahin ko lang po, sinabi nga dito sa atin ng Diyos. Sabi niya dito sa 1 Peter, sabi niya sa ating lahat na ang pagtitiis ay pagtalikod sa kasalanan. At hindi lang yun. Kaya nga pinapaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkol tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang binigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Amen? Bago po ang lahat, magkakaroon po muna tayo ng time check.
Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. From Mega Manila, Philippines to the World Wide Web through broadcast and social media. Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting. Manatili ka sa amin, Panginoon, manatili ka sa amin. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating pong Philippine Standard Time, 31 minuto makalipas ng 2:00 ng hapon. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Muli, tayo po'y magpatuloy sa ating paninilay. Sabi nga sa 1 Pedro 4:16, yamang si Kristo ay nagbata ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handa sa pagtitiis. Sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa pagkakasala. At ang pinag-ukulan niya ng buong panahon sa buhay na ito ay ang kalooban ng Diyos at hindi ang pinakamimiti ng tao. Sapat na ang panahon inaksayan nyo sa paggawa ng mga bagay na kinuhumalingan ng mga di kumikilala sa Diyos. Kahalayang, masamang pita ng laman, paglalasing, walang taros ng pagsasaya, pag-iinuman at karimarim ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay. Kaya nilalait nila kayo. Ngunit, mananagot sila sa Diyos na hatol sa mga buhay at mga patay. Ipinangaral din ang mabuting balita sa mga patay upang mabuhay pa rin sila sa piling ng Diyos, bagamat inabot na sila ng kamatayang itinakda sa lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin sa atin ng Diyos, sabi nga, ipinangaral din ang mabuting balita sa mga patay upang mabuhay pa rin sila sa piling ng Diyos, bagamat inabot na sila ng kamatayang itinakda sa lahat ng tao. So ito pala yung pinakamahalaga sa buhay. Ano ba yung source of life? Saan ba nagmumula ang buhay natin? Sa Panginoong Diyos. Kaya nga, sa kabila ng lahat, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. We are very blessed. Napakahalaga natin sa Diyos. Kasi una sa lahat, inialay ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay hanggang sa kamatayan sa krus upang ang sino mang sumampalataya kay Jesus ay hindi mamatay bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? So kung ito alam mo at nakikita mo na may nag-alay ng buhay para sa iyo, hindi ka malulungkot, hindi ka matatakot, hindi ka malulubay. Kasi bakit? Kung inialay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay, handang-handa ang Diyos na iligtas ka sa masama, sa kahirapan, sa anumang kagipitan. Kasi nga sinabi ng Diyos, diba? Kung ang kanyang bugtong na anak ipinagkaloob niya, gaano pa'y maliit na ating pangangailangan ay hindi niya ibibigay. Yun lang ang tao nagkukulang sa faith. Kasi bakit sila nagkukulang sa faith? Bakit sila natatakot? Bakit sila nahihirapan na bibigatan? Kasi hindi sila nakinig sa Diyos. Hindi sila nanalig sa Diyos. Hindi sila naniwala sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Basahin po natin. Sabi nga sa atin ng Diyos, sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang mabuting balita, ngunit hindi nila pinakinggan ang balitang kanilang narinig sapagkat hindi nila ito pinaniwalaan. So, hindi mo pala mapapakinabangan ang mabuting balita kung hindi ka naniwala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag kang mangangalunya. Ang pinagsama hindi dapat pag-inom. So, bakit ka gagawa ng batas na labag sa Diyos? Samantalang, ang salita ng Diyos ay pinakamataas na karunungan. So kapag ang tao pala hindi nakinig sa salita ng Diyos, wala siyang wisdom. Kasi sinabi ni St. Jerome, ignorance of the scripture of God is ignorance of Christ. Marami
pagdating sa mga salita ng Diyos. Kasi bakit? Wala silang oras, panahon makinig sa Diyos. Magsisimba, nagmamadali pa. Magsisimba na lang, iniisip, ano kayang ulam namin mamayang hapon? Saan kaya ako mamamasyal? Sister, attend ka every Sunday fellowship. Ay, busy ako, sister. O kaya magkakato ka sa bawat bahay. Pwede po ba magpanik na Mama Mary? Ay, walang paglalagyan, busy kami. Kung alam lamang ng tao ang sinabi ng Diyos na, ano sinabi ni Jesucristo, tinangisan niya ang bayan ng Jerusalem. Sabi ni Jesus, kung alam lamang ninyo kung sino magbibigay sa inyo ng tunay na kapayapaan, listen sana, kayo pa ang lalapit sa akin. Yun naman talagang katotohanan. Hindi nakikita ng tao kung gaano kahalaga ang magbigay ng oras panahon sa Diyos. Mas priority nila yung trabaho. Hindi masama ang trabaho, hindi masama ang anuman. Ang masama na dahil sa pera, sa trabaho at kahangalan sa mga bagay sa mundo, hindi nila nakita ang pinakamalaga sa buhay. At yun ay ibigin ng Panginoong Diyos ng higit sa lahat. At higit sa lahat, sumampalataya, manalig ka sa Diyos. At ang pananampalataya, ang sabihin sa atin ng Diyos, hindi po basta-basta yan. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Makakapakinig lamang kung may mga ngaral ng kanyang salita. So, ibig sabihin, kapag ang tao hindi nakinig sa Diyos, mababaw ang faith. At kung mababaw ang faith ng tao, madali siya magkasala. Uy, okay naman, kahit na ano, di ba makikita mo, dahil sa pera, nagkukurap, nandadaya, nagpapatubo ng pautang. Dahil kung mataas ang ating pananampalataya sa Diyos, kung malaki ang ating pananampalataya sa Diyos, maisa sa puso mo, maisa sa isip mo, maisa sa gawa mo, ang utos, ang batas ng Diyos. Ano sabi ng Diyos? Huwag kayo magpapatubo ng pautang maging sa salapi o sa pagkain. Matakot kayo sa Diyos. Amen? At ano pa sabi ng Diyos? Di ba mawala ng salapi sa kapatid kaibigan? Huwag lamang amagin o mawala sa taguan. So, ibig sabihin ng Diyos, diba na mawala ang lahat, huwag lang mawala sa iyo yung kabutihan, yung kabutihan na ibibigay mo sa kapwa. Paano kung di mo nagawang kabutihan dahil sa kadamutan o kasakiman ng tao sa pera, sa mga bagay sa mundong ito? Kaya nga sa ating buhay, sa ating napakalaga na ipangaral salita ng Diyos. Maparadyo man, mapanulat, kaya tayo mayroong healing book, prayer book, at mapahayagan man sa banal na sa ating banal na pagsamba, sa banal na misa, sa Sunday fellowship, or healing evangelization, na ipapangaral ang salita ng Diyos, at dito pinapaliwanag ang mga kasulatan. At dito lumalaki ang faith ng tao, na kahit naghihirap siya, hindi niya nadadama yung hirap. Kasi gumagaan ang lahat kung sa Diyos mo ipagkakatiwala ang lahat. Kasi ayaw ng Diyos ng tao mabigat ang buhay. Ayaw ng Diyos na lalungkot ka. Ayaw ng Diyos na ikaw natatakot. Ayaw ng Diyos na ikaw nababalit. Kasi sinabi ni Lord, diba? Huwag kayong matakot sa kapwa niyo tao. Mamamatay rin silang tulad ng damo. So, ibig sabihin, ayaw ng Diyos na ikaw natatakot sa kapwa mo tao. Kasi ang nais ng Diyos, matakot ka sa Diyos. Upang magkaroon ka itong simula ng yung pag-ibig at pananalig sa Diyos. Kasi kung ang tao may takot sa Diyos, hindi mo susuwayin ang Diyos na may lalang ng buhay mo. Susundin mo siya upang ang bunga nito ay kaligtasan, buhay na walang hanggan at maayos na buhay. Pero kung ikaw sumuway sa Diyos, ang bunga ay kamatayan. Dahil ang kasalanan, ang kamandag ng kasalanan ay kamatayan. Amen? Sabi ng Diyos, ang nakipagsiping sa kapwa lalaki, kapwa babae, karumal-dumal. Masakit man tanggapin ang katotohanan, pero ito ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Pero anong ginagawa ng Diyos? Anong ginagawa ng tao? Busy ako, sister, marami akong ginagawa. Kaya pagdating kapag nandyan na ang kapahamakan, wala kang laban. Kasi anong laban natin sa masama sa kapahamakan? Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat na magliligtas sa atin sa kapahamakan, sa masama at maging sa kamatayan man. Kaya nga sa ating mga pagbasa, ako'y ginawang, kaya sabi niya diba sa atin,
Kahit huwag mo ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon ng aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita, sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo maging Kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Totoo po yan. Minsan, kapag ikaw lingkod ng Diyos, dadanasin mo yung hirap, yung kahirapan. Kaya nga nakita ko, sa tagal ko na missionary words of God, sa paglilingkod sa Diyos, alam nyo, aminin ko mahirap. Mahirap na masarap. Mahirap kasi pag maraming tao pagdating kay Lord, ayaw niya lang magbigay ng man time sa Diyos o treasure. Kaya ikaw na lingkod ng Diyos, lahat gagawin mo. Oras, panahon, maging pera mo o ilalagak mo sa gawain ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ito nakikita ng maraming tao kung gaano kalaga ang maglaan ng oras, panahon at tumulong sa gawain ng Diyos. Kasi kung nakikita ito ng tao, sa isang taong mahigit na kami, sa ngayon, ang ate ko palang tumutustos at aaminin ko, kulang kami sa budget. Kasi ako bilang tinanggal ako sa trabaho. Amen? Pero yung pagtanggal sa akin ng trabaho, yun ay blessing. Blessing kasi mas lalo lumawig ang aking pananampalataya at dito nagawa ko ang healing book. At hindi lang yun. For more than a year na kami dito sa ating healing program sa radyo. Ito ay naisa katuparan, hindi dahil gusto ko, dahil gusto ng Diyos. Kaya huwag nating hayaan na pabayaan natin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Nawa suportahan po natin ito. Kasi sabi ko nga, Lord, sa akin mo pinagkatiwala ang wala naman akong pera. Kulang kami sa budget. At I'm so very thankful sa kabila ng kahinaan ko, kawalan, pero binigay niya ito. Kasi gusto ng Diyos maraming magliwanag ang buhay. Marami kasi nalulungkot kahit mayaman. Maraming mabigat ang buhay kasi anong kulang? Kulang sa pag-ibig, pananalig, tiwala sa Diyos. Alalahanin mo, ang buhay natin, napakahalaga sa Diyos. Kasi inialay ni Jesus ang kanyang buhay. Tapos ikaw, sasayangin mo buhay mo dahil sa pride, dahil sa inggit, dahil sa galit, dahil sa kasakiman, kadamutan. Samantalang ang nais ng Diyos, maging malaya ka. Malaya ka magmahal, malaya ka magpatawad, malaya ka magbigay. Dahil ito ang tunay na kayamanan na madadala natin hanggang sa langit. Ang ating pag-ibig, pananampalataya, number 1 sa Diyos, pangalawa sa ating kapwa. Amen. Kaya nga kami kumakatok sa lahat, nawa suportahan po natin. Ano mang meron tayo, kung binigyan ka ng kayamanan ng Diyos, ibahagi mo, itulong mo sa gawain ng Diyos. At lalo na kung alam natin na nag-iisa lang ang taong ito, na ang pamilya lang niya, ate lang niyang sumutustos. Siyempre, hindi naman po talagang sasabihin ng tao. May iba nga, basahin ko lang po, sabi nga dito sa atin. Mga kapatid, sabi nga dito sa atin, di ba? Kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa kanya. Subalit gawin nyo ito ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman na matukso. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasali ng bawat isa. Amen? Suriin ninyo ang bawat isa. Suriin ang bawat isa ang kanyang gawa, sa gayon ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Kaya nga sinabi ni Lord, di ba, kung may isa sa inyo na nahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubay ng Espiritu magtuwid sa Kanya. Amen? At hindi lang yung sinabi ng Diyos, kung may nalilis sa inyo ng landas at naituwid mo sila, kayo ay nagligtas sa Kanya sa kamatayan. So, ibig sabihin, para saan ba yung ating yung pagpapagod natin? Para yumaman sa lupa? Sana yung ating pagpapagod, yung ating paghihirap ay para magligtas ng tao sa kamatayan. Kasi may mga tao minamalit nila ang pangangaral ng salita ng Diyos. O, ikaw ang bahala dyan, ikaw ang nag-ano dyan. Pero hindi nila alam. Sinabi nga ni Pedro, hindi ko namin pwedeng pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Diba?
Hindi namin dapat pabayaan pangalan sa salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo. Ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangaral ng salita. Amen? So, ibig sabihin, kaya nga tayo, di ba, lahat ng mga propeta ng Diyos, nangangaral sila ng salita ng Diyos. Maging sa bagong tipan, ang Panginoong Jesucristo, anong ginawa niya dito sa lupa? Inabot niya mga mahihirap. Pinalaya niya ang mga nakagapos sa kasalanan, nakagapos sa masama espiritu. Pinagaling ang mga may sakit. Amen? Paano sila gumaling? Nakinig sila ng salita ng Diyos. Kaya nga huwag nating pabayaan ang pangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi dito, nagkaisa ang damdamin isipan ng lahat ng sumasampalataya at din itinuring ni naman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbibilhan ay ibinigay sa mga apostol. Ipinamahagi naman ito ay sa pangailangan ng bawat isa. So, ibig sabihin, wala nagdarahop kasi bakit? Nagkaisa sila ang damdamin ang damdamin ng lahat ng sumasampalataya at di tinuring naman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ito yung tama. Minsan ang tao sasabihin nila, kaya ako yumaman kasi masipag ako, malakas ako, matalino ako. Pero ano ba sinabi sa atin ng Diyos? Ano sinabi sa atin ng Diyos? Ang sabi niya, huwag niyo sabihin ang kayamanan ninyo ay bunga ng inyong lakas at talino. Alalahanin nyo, ang Diyos nagbigay sa iyo ng lakas at talino. So, ibig sabihin, lahat ng anumang meron tayo, yan ay mula sa Diyos. At dapat lang na ang tao ay laging magpasalamat sa Panginoong Diyos. Kasi sa Kanya nagmumula ang ating lakas, ang ating buhay, ang ating talino. Kaya hindi mo pwede sabihin na, ay, akin to, kaya ako lumakas kasi, kaya ako mayaman kasi malakas ako, masipag ako. O, plus factor na yun, pero hindi po ibig sabihin ay sa'yo lahat yan. Yan ay mula sa Diyos. At isipin mo na lang, sinabi nga, di ba? Sa isang iglap, bukas hindi mo alam kung buhay ka pa. Nasaan yung lakas mo? Nasaan yung talino? Wala. At yung mga pinagpaguran mo na pinagdamot mo, mauuwi sa wala. Kasi hindi mo binigay at hindi mo sinunod ang Diyos sa ating buhay. Amen? Amen. Kaya nga, sabi niya sa atin, basahin ko lang po, kung ano ang tinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang nagtanim para sa sarili niyang laman ay ani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtanim para sa Espiritu ay ani ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay ani kung hindi tayo susuko. Kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So, mga kapatid, mga kapanalig, magkakaroon muna tayo ng break. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Ang kalinis-linis ang puso ni Maria. Ngayong Sabado, 8 ng Hunyo, ay kapistahan ng kalinis-linis ang puso ni Maria o Immaculate Heart of Mary na tanda ng dakilang kadalisayan sa kanyang pagtugon sa utos ng Diyos na maging ina ni Jesucristo at ang kanyang pagmamahal sa anak ng Diyos na si Jesus. Sa misyon nitong pagtubo sa sangkatauhan, ang kapistahan ay nagtuturo sa kahalagahan ng buhay ni Maria sa kanyang pagiging masunurin sa banal na espiritu kung saan naranasan ang parehong kagalakan at kalungkutan, ngunit nanatiling tapat sa kanyang pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Maging inspirasyon nawa natin ang kalinis-linisang puso ng mahal na birhen na handang sumunod sa kalooban ng Diyos at naghatid ng pagmamahal sa kanyang anak na si Jesus. Immaculate Heart of Mary, pray for us, now and at the hour of our death. Amen. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Kaya nga sa atin, ano ba yung nais nating anihin sa buhay?
Kasi sinabi ng Diyos sa atin, pag ikaw nagtanim para sa sarili niyang laman, ay ani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay ani ng buhay na walang hanggan. So ano ba yung mga ano ba yung para sa sarili o para sa laman? Yan yung mga nakikita ng tao. Kayamanan, pera, katanyagan, kasikatan, pero lahat ng ito, pag iyan ang pinuhos mo, pag dyan ka nagbuhos ng lakas mo, talino mo, anong sabi ng Diyos? Ikaw ay aani ng pagkabulok. Kasi ang kayamanan ay nasisira, kukupas, lilipas. Pero ang kayamanan na hindi lilipas, na hindi kukupas, na hindi masisira, ay ang kayamanan na kalaan para sa atin sa langit. Anong kayamanan nito? Kaya nga sinabi sa atin, huwag tayo magpagod sa paggawa ng mabuti. Kaya nga, sabi nga, diba, sa pagdating ng takdang panahon, tayo ani kung hindi tayo susuko. Huwag kang mapapagod gumawa ng mabuti. Dahil darating ang panahon na tayo aani kung hindi tayo susuko. Amen? Kaya nga sabi nga sa atin, diba, basahin ko lang po. Sabi sa atin, yung taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa'y nagbabalik kapag iyong inuutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw sa mata mo, O Diyos. Isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Umaabot ng 70 taong singkad, minsan na may umaabot na 80 kung malakas. Ang buhay namin sakbi binandus at hirap, pumapanaw pagkatapos dito sa sang maliwanag. Sapagkat nalalaman ko ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoon, ang siya rin bubuhay sa akin. Palakpakan natin ng Diyos. So, ibig sabihin, ang buhay natin ay bumabalik sa alabok. Sinasabi na ng Diyos ang katotohanan. At tayo'y nagbabalik kapag inuutos ng Diyos. Yung 1,000 years para sa Diyos, isang araw lamang. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Kaya, walang sino man ang makapagmamalaki. Kasi sa Diyos, ang 1,000 na taon sa tao, sa Diyos isang araw lang. Ganun po tayo kaliit. Tapos ang tao hindi marunong magpatawad. Kasi ang pagpapatawad, kung may masama siyang ginawa sa'yo, patawarin mo. Kung siya ay nangutang, hindi siya makabayad, patawarin mo. Kasi bakit? Magbabalik nito ay ang Panginoong Diyos. Amen? Kaya nga sabi, ang buhay ng tao maabot ng 70 taong singkad. Minsan na may umaabot ng 8. Ibig sabihin, talagang mayroong tuldok ang buhay. 70 years, blessing na po yan sa Diyos. Kumbaga, hanggang doon. O hanggang 80 years kung malakas. Kaya bakit bakit sasayangin natin buhay sa pagpapagod, sa mga alalahanin sa buhay? Di ba sabi nga ng Diyos, ako'y sa ating pagbasa, basahin ko lang po, ako'y iaalay na. Natapos ko na ang basahin ko lang po. Nasaan na ba yun? So sabi, na ang buhay natin ay hahantong sa langit. So ibig sabihin lahat tayo. Sabi nga, ako'y aalay na at puputungan ng korona ng tagumpay sa langit. Nawa ang buhay natin ay hahantong sa langit. So para umantong sa ang buhay natin sa langit, kailangan ang maging ating saligan ay ang Diyos. Ang bato ng panulukan ay ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay upang maging matatag ang ating pagkatao, ang ating buhay. Upang di tayo mawasak ng kasalanan, hindi masira ang ating buhay dahil sa kasalanan, dahil hindi tayo nanalig sa Diyos, dahil hindi tayo nakinig sa Diyos, dahil hindi ka nasumunod sa kalooban ng Diyos. Napakalaking kabiguan sa tao ang hindi ka manalig at hindi ka sumunod sa kalooban ng Diyos. Gaano man kasakit ang katotohanan, pero ang katotohanan ang magtuturo sa atin ng daan tungo sa kaligtasan ng buhay, tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga ulitin ko, sabi nga, di ba? Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at ang sa Diyos ay ang sa Diyos. At sila namangha sa Kanya. So, ibig sabihin, ibibigay natin ang para sa Diyos. Sa buong buhay natin, minsan ang tao tumanda na, hindi pa naibigay ang para sa Diyos. Ano po yun? Yung rest day, yung araw ng pamamahinga. Pero, pagdating sa may meeting kami, naku, bawal umabsent. Pero kay Lord, okay lang umabsent. Samantalang, saan kay hingi ng tulong pag ikaw ay naghihingalo? Hindi ka maliligtas ng kayamanan o ng sino pa man. Di ba sabi ng Diyos, gaano man ang halaga na hawak na yaman, hindi kayang bilhin ang buhay sapagkat ang buhay ay nasa palad ng Diyos. Kaya mahingi mo ang buhay kung ikaw ay nakinig sa Diyos, kung ikaw ay naglingkod, sumunod sa Diyos at gumawa ng kabutihan dahil sa pananalig mo sa Diyos.
Alalahanin natin si Elias hindi namatay. Sinundo siya ng Diyos ng karwahing apoy na kabayo at iniakyat sa langit. Hindi siya mayaman, wala siyang ipon, pero hindi nagutom si Elias. Nagpadala ang Diyos ng uwak para magdala sa kay Elias ng pagkain. Hanggang sa natuyo ang batis, inutusan ng Diyos ang babaeng balo na magbigay ng pagkain kay Elias. Ganon po tayo kamahal ng Diyos. Kahit anong mangyari, hindi ka pababayaan ng Diyos kung magiging tapat ka sa Diyos. Kaso ang tao, sabi nga ng Diyos, diba? Basahin ko lang po. Sabi niya sa atin, bakit niyo ako dinadaya? Ibigay niyo sa akin ang ikapu ng inyong, sabi dito ni Lord. Sabi niya, basahin ko lang. Ang tanong ko na matuwid bang pag nakaw ng taong Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan niyo ako sa paanong paraan sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Subukin niyo ako sa bagay na ito. Dalhin niyo ang buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin niyo ako sa bagay nito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So, ibig sabihin, ang para sa Diyos ay para sa Diyos. Minsan ang tao, ay ba't ako magbibigay ng 10%? Ay yayaman pa sila. Pero makikita mo, kapag nagbigay ka ng para sa Diyos, hindi mo ikaw nang hinayang tumulong magbigay. Ibinigay mo ang oras mo, nagbigay ka ng rest tape ng para sa Diyos. Pagpapalain ka ng Diyos. Sabi nga ng Diyos, ipangiling yung araw ng pamamahinga. Kung susundin niyo yan, tutuparin. Pagpapalain ko kayo, uunlad ang iyong buhay. At mabubuhay kayo ng panatag. At ganun din po sa 10%. Hindi alam ng tao. Pero ito yung magbibigay sa atin upang lumaya tayo sa masama sa kasalanan na hindi nakikita ng tao. Kasi paano nila mauunawaan? Hindi naman sila niwala. Hindi naman sila nakinig. Kami nga nalingkod ng Diyos kahit lahat, oras, panahon, lahat binuhos na. Hindi lang, maliit lang ito kumpara sa mga alagad ni Jesus. Hanggang buhay nila, ang ialay nila. May pangaral lang, may pahayag ang salita ng Diyos. Kaya napakalaking kaligtasan sa tao kapag ikaw ay nakinig sa salita ng Diyos at isinabuhay mo to at sinunod mo to. Ang buhay mo gaganda, aayos. Maging pamilya mo, ililigtas ng Diyos 10 ng ating pamilya. Yun ang sikreto ng buhay. Hindi ka man mayaman, marami ka man tiisin sa buhay o naghihirap ka man, pero alalahanin mo na merong tahanan sa langit na naghihintay sa atin upang tayo putungan ng korona ng tagumpay. Dahil ang buhay natin ay hantong sa langit kung sa Diyos tayo nakinig, kung sa Diyos ka naniwala at sumampalataya. Diba? Kaya nga sabi nga, yung babaeng balo nagbigay ng 2 kusing. Ano sabi ng Diyos sa atin? Sa babaeng balo. Siya ang pinakamapalad. Kinulugan ng Diyos ang babaeng balo na 2 kusing inuhulog kasi buong buhay niya yun na lang pera niya, 2 kusing inuhulog pa niya. Samantalang yung mga nagbigay ng mga bahagi lamang, hindi na nila kailangan yun. Amen? Kaya sa ating lahat, sa ating buhay, tayo po ito po ay isang hamon sa ating buhay. Maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Sundin, unawain, at isabuhay ang salita ng Diyos upang tayo maging mapalad. Amen? Sa ating lahat, imbitahan namin kayo every Sunday Fellowship. Lahat po, may Sunday Fellowship tayo sa Santo Domingo Church, St. Martin de Porres Hall, bukas alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. O kung ano man, dito sa Bayan ni Cecil, 14P, Florentino Street, Santo Domingo, Quezon City. Ang nais magbigay, tumulong, maaari po kayo magbigay, tumulong. Suportahan po natin ang ating healing program, ang salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay. You can advertise, sponsor, you can send sa ating GCash number 0915-487-7762. Amen? Tayo po'y manalangin. Awitin natin ang Come, Holy Spirit. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit. Pikit natin ang matay, taas ang ating kamay. Come with your strength and thy power.
Yes, Lord. Dinadalangin ko lahat na naririto, lahat na nanonood, nakikinig. Hipuin mo mula ulong hanggang talampakan. Ibuhos mo yung banhal na Espiritu Santo. At sa mga oras na ito, ano man ang kanilang karamdaman, ang lahat ng ito'y gagamutin mo. Pagkakala mong kagalingan ng bawat isa, ano man sakit nila sa puso man, high blood, insomnia, sakit sa baga, diabetes, cancer, ano man ang mga sakit na yan, thyroid man yan, sa isang salita mo lamang lahat ay gagaling. At ano man ang aming problema, lulutasin mo. Dahil kayo ang Diyos ng himala. You're the greatest provider. Kaya Lord, dinadalangin ko ang lahat na nanonood, nakikinig. Ang lahat ay ingatan mo at ililigtas, pagpapalain. At pagkala mong kagalingan, kalakasan, mabang buhay, pagpapala. Dinadalangin ko sa iyo si Bishop Teodoro Bacani Jr., si Father Simon Peter Ramos, si Father JP Anita Bondok, Jason Car Alvarado, Adriana Erga Chalian, Katrina Amor Caso, Norlin Fresco, Agipita del Ulalia, Angelica Gabino, Loreto Pecadizo, Chuk Junior Mutuk, Seni Kahuban, Lilia Alvarado, Eliza Bartolome, Maria P. Donasco. Amen. Ang lahat po na ito, Lord, dinadalangin namin sa iyo at sa lahat ng nood, nakikinig, hindi namin mabanggit ang pangalan, kilala mo sila. At sa mga oras na ito, ang lahat ay gagaling. Ang lahat iingatan mo at ililigtas, pagpapalain. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. In the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa inyo mga kapanalig, mga brothers and sisters, sa inyong panonood, pakikinig. Hanggang sa Sabado, muli ito po ang inyong kapanalig, Sister Annalyn Bondok, na muli nagsasabi, sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang programang Ang Salita ng Diyos ay Nagpapagaling, Nagbibigay Buhay, kasama si Sister Annalyn Bondok. Tuwing Sabado, mula alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumainyo ang katotohanan. Panalangin sa ikatatlo ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O